Buried na ulit, oh. Ayan, buntis na yung isa nating crayfish, oh. Bali, dalawa na to, ayan, oh, buntis, oh. So, what's up mga katano? So ayan guys, update tayo sa after 3 weeks, mag-update tayo muli sa ating inaalagaang crayfish. So bali maglilinis tayo ng crayfish bago tayo magpakain. So tara guys, tingnan nyo muna ang aking mga alaga. Ayan, bubuksan muna natin yan. Ayan. So bali lilinisin muna natin sila para hindi magkaroon ng ammonia o tumaas yung ammonia ng tubig, dahil nga pagka hindi siya nililinis, babaho siya, then ang mangyayari magkakaroon ng casualties sa mga alaga nating crayfish. So ayan guys, so medyo madumi na. Ayan, kung nakikita niyo yan. Oh, ayan. So ayan, so bali ayan siya. So bali yan yung nakuha nating trio. At meron pa rito sa ibaba. So, ibaba. Ayan. So, bali, yan, lilinisin muna natin yan. Then, papatokain natin. Ay, hindi, papatokan na pala natin. So, kanina, naglagay pala tayo ng malunggay para ito yung kanilang pagkain sa umaga. Then, sa gabi, pinakakain natin sila ng PO2. Ito, tuwing gabi. Ito yung pinakakain natin sa tuwing gabi. So, linisin muna natin. Ayan, lahat ng alaga natin ngayon, merong mga malunggay kasi malaking bagay ito sa kanila. At gustong-gusto nilang kainin to. So, ayan, medyo madumi na kasi, guys. Oh, di ba? Ayan, medyo madumi na. Ayan, oh. Ito, hindi siya masyado. Tapos ito. Tapos ayan pa. So, tara guys, dyan muna kayo at atin ang linisin ang ating aquarium. Then magpapalit din tayo ng tubig. So para 20% or 30% ang tatanggalin natin para maging bago ulit yung tubig nila. At sabi ko nga, para hindi sila mamatay, then hindi sila magkaroon ng casualties. Kaya linisin natin guys. Tanggalin muna natin itong mga hides para pagkalinis natin. Ayan. Check din natin mamaya kung meron na silang, kung mga buntis na yung mga kababayan natin. Oh my God! Oh shit! Oh shit! Natin muna ng hides para pag nilinis natin siya, ayan, okay na. So ayan guys, check natin kung may mga buntis na tayo dito. Wow! Sana all! Baka mamaya kasi may buntis na tayo dito. Ayan to, ito guys. Oh. Hindi pa tayo masyadong sanay umawa. Oy! Buried! Oh, ayan. Buntis na yung isa nating crayfish. Oh. Bali dalawa na to. Ayan oh, buntis oh. Oy! Congrats kay Kuya Gatano! Ayan, bali guys. Yan ang magandang balita dahil nakaisa na tayong buntis. So may buntis na tayo na isang crayfish. Then eto sa pangatlong linggo na nakalipas. So bali meron na tayong isang buried. Then ngayon may pangalawa na tayong buried. So i-check naman natin yung isa guys kung buried na rin. Kaya pala siya nagtatago. Oops. Check natin din itong sa bali tatlo to. Ayun, wala pa. So, wala pa. So, ayan. Congrats ulit kay Kuya Katano dahil lolo na siya. Di ba priso ka? So, dito naman tayo sa isa. Meron na ulit tayong buried. Magaling tong lalaki nito. Dito rin yung nakabuntes dito sa first ano na to. So, bali, ito, ayan o. Itong lalaki dito magaling, masyado magaling. So, bali, yung unang buried natin, dito siya, ito yung unang nakabuntes, then pangalawang pares niya may buntis na. So bali guys, ito yung buried natin. Ayan, so ilang weeks na siguro to. So ayan, yan yung buried natin, naka-isolate na siya. So ayan, tingnan natin kung paano gagawin natin dyan.
So, check pa natin guys kung meron pa tayong buried. Ayan. 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 So, may buried na tayo. Ayan. Okay. Dito pa tayo sa pangalawa. Ayan, wala nang cut-cut yan. So, wala pa. Ay, pukul mo. Ay, pukul mo. Hoy! Patay ka dyan! Yari ka! Ayan, so bali guys, meron na tayong dalawang buried. Ayan. So check natin itong nilakayin. Magaling tong lalaki dito. Magaling tong mga lalaki dito, sobra. Kung lalaki lang pala na to magaling. Kasi nakakadalawa na agad siya. Mukhang ito yung Opo. Mukhang ito yung magpaparami ng crayfish natin, guys. So 6 to 8 weeks daw bago ito mapisa. So antayin natin yung 6 to 8 weeks. 6 na linggo or 8 linggo bago siya mapisa. So ganun katagal. Dalawa na, Beric. Oo. Dalawa na. Ayan. So ayan guys, gumamit tayo ng hose para sipsipin natin yung mga pupo nila para mas madaling malinis. Ayan, mga 30% yung tatanggalin natin na tubig para ayan, yan yung mga pupo. Sisipsipin natin yung mga pupo nila para yan yung mga pagkain nila kasi pag ito'y hindi natin tinanggal, ang mangyayari masusuffocate sila dyan, malalason sila dahil madumi yung pagkain. So ayan, ang tendency mamamatay sila. Ayan, dito sa pag-aalaga ng crayfish guys, halo init dito. Pag mainipin kayo, halo, hindi kayo magsasakse. Sabi nga, di ba? Halo inip. Ngayon, pag nainip ka, walang mangyayari. Ngayon, kung ang mindset mo, para ikaw ay kumita agad, wala, madidiscareer ka. Madidiscareer ka pagkakita agad ang nasa isip mo. Pero kung halimbawang ang nasa isip mo makapagparami ka at hindi mo agad iisipin yung kumita ka, ayan, baka maging successful tayo sa pag-aalaga ng crayfish. So bali guys, ako siguro mga 1 month pa lang, magwa 1 month pa lang sa akin tong crayfish na to. So 4.5 to 5 inch tong mga nakuha kong size. Ayan, gagawa rin tayo ng line, dagul line. Ayan. Yung sila may taguro, may giant, tayo naman gagawa tayo ng line, dagul line. Oh no! Oh shit! Oh shit! Ayan, so guys, dito muna tayo sa unang tab natin. So after nito, napapatan din natin ito ng tubig. So 30% lang siguro yung tatanggalin natin tubig para hindi sila
para hindi sila masuffocate sa kanilang mga pinagkakalagyan. Ayan. Ayan, unti-unti nang nauubos guys. At sa mga lahat ng mga ka-crayfish natin dyan, ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Sipag at tiyaga lang, talo inip. Pag nainip, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo makakapagparami. Ang mangyayari, siyempre pag nainip ka, sisilipin mo ng sisilipin. Ako kasi, ang ginagawa ko dito, sisilipin ko lang siya. Pagka yung pakakainin ko sa umaga, then pakakainin ko sa gabi, afternoon, wala, hindi ko na sinisilip. Although tinitingnan ko lang sila kung halimbawa hindi gumagalaw kasi baka mamaya patay na sila, di ba? So, check mo rin minsan, pero wag madalas kasi pag chinek mo ng madalas at lagi mo silang tinitingnan, ang tendency niyan ay may stress. So, pag na-stress, ano mangyayari? Mamamatay. So, kaya hanggat maaari, wag na natin tingnan ng tingnan. Pag napakain nyo ng umaga, napakain nyo ng gabi, o di stop na. Sa isang araw mo na ulit pakainin, o sa isang araw mo na ulit tingnan para ma-check kung may mga ano. Kasi sa stage namin, sa ngayon kasi, although talagang sabi kami talaga, kaso syempre, kailangan natin tiisin dahil mga first timer pa lang tayo sa pag-crayfish. So, ayan. O kaya syempre yan, habang tumatagal, napapag-aralan natin yung mga dapat gawin dito. Kaya, tapos tama yung sinasabi ng iba, kailangan yung pagpapakain, yung way mo ng pagpapakain, kailangan ay hindi siya ma-overfeeding. Kasi pag na-overfeeding siya, ayan, may tendency mamatay po ang alaga nating crayfish. Ayan. So, ayan. Ayan, maglagay tayo ng tubig dito. Maglagay tayo ng tubig dito sa baba para pag inilipat natin yung ating bagong crayfish na buntis. Ayan. So, magandang update guys. Meron na tayong buntis, meron na tayong 2 buried, kaya ayan, at least yung pagsisikap natin na ay nagkaroon ng magandang resulta. Kaya tuloy-tuloy lang natin daw guys. Basta yan lang lagi mindset natin, talo inip. Pag nainip tayo, wala mangyayari. Saka huwag niyong ilalagay sa isipan natin na tayo kikita. So, ngayon, ang hangarin muna natin is maparami natin yung crayfish bago natin isipin yung mga ganung bagay. Ayan. So, ayan guys, meron na. Then, yung kumuha ko ng konting tubig dito sa tub na to na may buried. Then, kasi yung buried female natin, ilalagay natin doon. Ngayon, kailangan niya na may tubig nito kasi baka mamaya manibago. Then, patagalin natin ng mga ilang minutes, saka natin ilipat. Tapos saka natin dagdagan ng tubig. So bali guys, ang tubig ko dito ay tubig na wasa. So bali yung tubig na wasa ko dito, naka-stack na siya ng mga 4 to 5 days bago ko gamitin. Kasi gawa ng mataas ang chlorine dito sa atin, dito sa amin sa San Pedro. Kaya ang gagawin natin, i-stack natin ng mga 5 araw o 4 na araw bago natin ilagay sa ating mga crayfish. So yan guys, tapos na tayo dito sa isa. Tapos na tayo dito sa isa, then dito naman tayo sa isa. Pero bubuhayin na natin din to. Tapos buwa na tayo. Nasaan kaya asa kaya yung buntis natin. So guys, ililipat na natin yung ililipat na natin yung isa muna. Total, nakita na natin siya na buntis. So ililipat natin para hindi na siya ma-stress at hindi na siya maano ng palipat-lipat. Ayan. Josh! Josh! At tawagin lang natin yung anak ko guys. Papipicture lang tayo, pabibideo lang tayo. Josh! Saglit! So, busy si Bugoy. Ayan, dito muna tayo sa isa.
Tanggalan muna natin ito ng tubig. Gawasan muna natin ng tubig ito, guys. So, itong isang to, andito yung isang buntis natin. O yan, yan yung aking bata. Kuhain mo isang cellphone doon sa doon sa, sige. Ayan. Yan, hindi nag-isi yung aking opang anak. Opa ko yan eh. Opa! Hindi, isa. Pinado sa ilalim. Ayan. Tapos, ayan, meron tayo in order na Hornwort. Kaya ilalagay din natin dito. Malaking bagay pala yung maraming mga aquatic plants kasi isa yun sa nakakapagpadagdag pala ng oxygen. Yung Hornwort, ayan, umorder na ako, may padating na ako. Ayan. Dali, pakikita natin yung pakikita yung buntis. So, ayan na. So, i-video mo ako na. Ganyan lang nakita yun. Hindi natin. So, tingnan natin kung ito yung buntis natin na alaga ha. Ayan. Oops. Yes. Hindi siya, hindi. No. So, guys, hindi pa tayo sanay humawak eh. Hindi pa tayo sanay humawak ng crayfish. So, iiwasan natin na magkaroon siya ng tutok mo na. Tutok mo, ayan o. Buried. Success. Very good. Ayan o. Pakita mo mukha ko na. Pakita mo. Buried. Ililipat na natin to guys. Para hindi na siya may stress dito. Para hindi siya magulpen. So, ilagay natin dito sa kabila. Para dyan na siya. Ayan. Kailangan magsarili na siya para at least hindi siya may stress. Ayan. So, paano guys? Bye-bye. So ayan guys, bawasan natin itong buried natin ng tubig kasi marami na siyang pupo. So para hindi siya masuffocate. Ayan, pag marami kasing pagkain, ayan, nagkakaroon ng ammonia. Ayan nga, sabi nga nung iba. So bawasan natin to. So ayan, yes. 2 down. Ayan, 2 down. Dalawa na buried natin. So siguro ang mga itlog ng siguro mga mga 200, 1 to 200 siguro. Kasi first clutch pa lang siya. So pagka daw kasi mga unang itlog 1 to 200 pieces ang nagiging itlog niya. So dalawa na yung buried natin. Kung magiging successful yung pagbubuntis ni mother crayfish, ayan, so bali meron tayong magiging graylings na 400. Kaya ayan, syempre shoutout nga pala sa lahat ng mga crayfish farmer dyan. Ayan, tayo backyard muna. So wala naman tayong farm, so backyard lang tayo. Kaya itutuloy natin to upang maparami natin. At the same time, ayan, para pang-ulam ba? Ayan. Sabi ko nga ang mindset ko kasi, hindi man tayo makapagbenta o mawala man yung industry ng crayfish ngayon dahil high demand ng crayfish ngayon. So kung hindi man natin naabutin yung high demand na yun, so ang mangyayari na lang to ay pang-ulam-ulam na lang natin. Then kung may mga tao tayo na kaibigan, ayan, i-share natin sa kanila to kung sakasakaling mawawala yung high demand ng pag-crayfish. Kasi nga, malaking bagay ito guys, magkakaroon na tayo ng pang-ulam, di ba? Kaya tutuloy-tuloy lang natin to. So ayan guys, nabawasan na natin ng dumi yung tubig yung kay first buried, ayan. Kay mother buried, na unang buried, na na natin.
So dito naman tayo sa pangalawa at sa pangatlo. So itong pangatlong to medyo madumi siya. Nak! Medyo madumi yung pagkaano nito kasi tatlo to eh. Trio. Yung dito kay sa pangalawang bearing natin, trio rin yun. So doon sa nasa baba, dalawa lang yun, dalawa. Yan o, masyado madumi. Malalakas kumain to, matatakaw, kaya mabilis sila makapagparumi ng tubig. So bali tayo guys, wala tayo kasing filtration. So ngayon, pag wala kang filtration, ang setup ng paglilinis mo dapat ay mga ikatlong araw. So kung may filtration tayo, kahit mga once a week nating lilinisin. So ayan guys, tingnan nyo kung gaano kadumi yan. Oh. Kaya pasensya na kung hindi nyo makita, pero napakadumi talaga. Kaya ubusin natin yung mga pupo na yan. Then pag naubos yung pupo na yan, ayan, saka natin sila dadagdagan. Meron na ba sila, Nel? Si JR, sa Ate Carmen, may 8 cam niya. Inunan nyo ba si Ate Carmen at si JR? 8 cam niya ni Carmen. Yan guys. Pasensya na kayo guys, oras kasi ng trabaho. Eh hindi ko kasi pwedeng pagtagalin to dahil baka mamaya kasi mamatay naman yung ating alagang crayfish. So ngayon pa lang tayo nagsisimula. Kaya kailangan alagaan nating maigi para maging successful yung pag-aalaga natin. Ayan. Madumi eh oh. So, tingnan niya natin kung ipapakita ko sa inyo kung paano linisin. So, ayan guys, hira muna tayo ng videographer, ang anak kong Koreano. O, pakita mo lang doon, titignan mo lang yun. Titignan mo yung ginagawa ko para huwag muna tayo ng tubig. Takpan muna natin. Manya kita lalagyan ng oxygen pag natapos dito. Wala. Para malinis, para matanggal yung mga upo niya. So guys, bali gagawin natin dito, magpapalit tayo ng container. So bali meron tayong binili na container para mas palalakihan natin siya. Dito kasi medyo maliit siya. So gagawin natin, papalitan natin siguro mga 78 liters yun. Ito kasi 43 liters lang. So 34 liters lang, kaya medyo maliit yan. Tendency dito pag ganito maliit, nagkakaroon ng bullying. So minsan kasi pag nabubuli itong mga to, ayan, namamatay. Kawawa naman pagka namatay. Ayan. Ayan. So ayan, nakikita ba? Hindi mo nakikita. So, layo mo na, sige. Layo mo na. Ayan. Minsan ko nakikita eh. Ayan. Okay. So dito naman tayo sa baba. Okay na anak, doon ka na sa loob. Ayan, dito naman tayo sa baba.
malapit na tayo matapos. So pagkatapos naman ito guys, magdadagdag naman tayo ng tubig. So andito yung mga tubig natin, ayan. Nasa gilid, tsaka yun, nasa drum. So guys, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, yung ano na yan. Yung cup na yan, yung mega box na yan, na kulay black. So dyan natin ilalagay ito. Ayan, gagawa tayo ng panibagong ano. Dahil syempre, malawak na yung ating alaga, kailangan palitan siya. Ito naman yung ating lilinisin, yung ating ito. Hindi ito masyadong madumi guys. Yan, hindi ito masyadong madumi. Tama lang yung dumi niya. Dito kasi dalawa lang ang nakalagay. Uy! May yata yung isda. Ang lalaki ng popo guys. Ayan, ang lalaki ng popo nila. Ayan, ang lalaki ng popo. So ayan, may water lettuce tayo. So antayin lang natin yung ano, order tayo ng Homeworth sa taga Calamba. So ayan, ipapalalamove yun. Pag dumating, idadagdag natin sila dito. Malaking bagay din yung may Homeworth daw eh. Homeworth, oo, Homeworth. Ay, hindi pala kita. Pambihirang buhay. Ayan, ang kasama natin nito, may water lettuce tayo na nakalagay dito. So meron din tayo water lettuce dito na malaki. So nanganak na rin siya. So pagka dumami yung anak niya, dito natin sila ilalagay. Malaking bagay din kasi itong water lettuce sa kanila. Ayan. So hindi na to masyadong linisin dahil pasensya na kayo, nakakarangan na. Hindi ko nakikita yung aking videographer yung aking Koreanong videographer. Ay, pumasok na. May ginagawa daw siya kasi. Ayan. So, hindi ko tuloy maipakita sa inyo ng ayos kung paano sipsipin ng hose itong mga pupo. Ayan. Ayan guys. Barado pala. Buti to, hindi masyado maano.
Itong part na to nasa ilalim, hindi siya masyado madumi. Talagang tamang-tama lang, malinaw pa yung tubig niya. So, Mami Crayfish, wait lang tatapusin ko lang itong mga ginagawa natin. Tapos lalagyan na kita ng oxygen para maging healthy ka dyan. At the same time, para maging ano ka dyan, maging komportable kasi yung bagong titirahan. Ayan, isa na siya. Kapag may buried na kayo guys, ang napapanood ko doon sa iba, huwag nyo masyadong silipin ng silipin at huwag nyong hawakan ng hawakan kasi pag hinawakan nyo daw ng hinawakan yan, may stress. So, pag hindi ka sanay humawak ng crayfish, ang mangyayari niyan, pag yan ay pinagpag niya yung ano niya, pumitik yung kanyang buntot, ayan, mangyayari, yung mga egg nila malalaglag. Kaya sayang, di ba? Baka mamaya, okay lang sana kung malaglag. Paano kung halimbawang mamatay siya? Sayang naman. O, di ba? Ayan, tulad yan, meron tayong mga crayfish na craylings na aabangan at sana maging successful ang pag-breed natin sa crayfish para tayo makapagparami at na matikman natin kung anong lasa ng ating bagong alaga. So bali guys, ang sabi nila masarap daw ang crayfish at ang sabi naman nila mas masarap daw ang female crayfish, mas malasa daw compare mo dun sa lalaki. So yan ay base dun sa mga napapanood ko lang dahil tayo ay masusing nagsasaliksik sa mga nauna ng mga breeder at nauna ng mga nagbe-breed ng mga crayfish. So doon lang tayo kumukuha ng idea para mas matutunan nating maigi yung tamang pag-aalaga ng crayfish. Yeah, yun lang yung advice ko sa inyo guys, sa mga bagong makakapanood nito at sa mga bagong mag-aalaga ng crayfish. Huwag nyo masyadong pakainin sila kasi pag nag-overfeeding nga, doon nagkokos ng death. So, gawa nung pagkain nila, lalo't hindi nauubos. So, ang tendency na pag hindi naubos, bumabaho. Ngayon, malalason yung mga alaga nating crayfish. Hindi sila ganong katibay. Although, pag nakapagpana ka na, madali na. Pero sa una, napakahirap. Kailangan aralin mo muna maigi. Akala nga namin, madali lang mag-alaga. Pero, hindi pala. Akala rin namin, madali magparami. Hindi rin pala. So, kung marami kang stock, di mo mararamdaman yun na... Kasi, kung maraming mabubuntis, maraming magbe-berry, hindi mo mararamdaman. Dahil marami kang inaantay. Kung gantong kakaunti ka lang at nagsisimula ka lang, ayan, talagang medyo alanganin pa. So ngayon, ayan, nakadalawa na tayong buried, kaya malaking bagay po sa atin yan dahil magandang simulain yan at the same time, nakikita na natin yung pinaghihirapan natin. Sipag at tiyaga lang sa pag-aalaga nito. Talagang kailangan ng sipag at tiyaga at bawal maasar at bawal mainit. So ayan guys, tapos na tayong maglinis ng tab nila. Ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan na natin ng tubig para yung mga tinanggal natin tubig makabalik naman dito. So tara guys. Ay nako. So ayan o. Ito may konti-konti pang pupo. So ito yung ating female buried one. Ayan, lagi dyan na sa loob. Tapos ito yung ating another. Ito yung inaantay ko na mabuntis kasi mas malaki tong part na to. Kasi pag daw mas malaki, ayan guys, pag malaki ang female, mas maraming itlog ang kaya niyang dalhin. Kaya ito yung pinaka-aantay ko. So ayan. So obserbahan ko sila. Pag sila hindi pa nangitlog dito, ayan, ililipat ko sila dito. Mukhang biyasa to, magaling to. Magaling kumanato. Nakakadalawang babae na. Pambihirang buhay. Nakakadalawang babae na, samantalang yung iba. Samantalang yung ibang lalaki, wala, may hihina. May hihina. So yan guys, tubig naman tayo. Palit naman tayo ng tubig. So, tansin muna natin ito. Uy! Maubos. Palit naman tayo ng tubig. Tubig naman ang ilalagay natin. Yan, lapit na. Tubig na lang guys.
After nito guys, kaya pagpapahingayin muna natin ulit sila para sila ay matahimik. So, yung paglalagay ng tubig guys, unti-unti lang. Huwag nyong itatabo. Kasi pag itinabo nyo to, yun nga, maliligaligan ng crayfish natin at baka mamaya may stress. Ayan, baka mamaya mamatay pa. Kaya sayang. Iwanan lang natin dyan. So, habang pinapanta natin guys, salita natin kasi may mga lumabas na pupo pa galing sa hides niya. Kaya tanggalin natin. So pag nalagyan na natin doon ng filtration guys, ang mangyayari nito, once a week na lang tayo maglilinis at once a week na lang tayo magpapalit ng tubig. So pero nakaugalian na natin to, ang gagawin na lang natin, pag nakita natin na maraming pupo, ayan, tanggalin na lang natin. Pero tatanggalin lang natin yung pupo nilang malalaki para yung iba na hindi nakukuha ng filtration, tayo na yung kukuha para mas mabilis na luminis yung kanilang mga lalagyan at hindi sila masuffocate sa mga kanilang pinaglalagyan. So ayan guys, nabawasan na natin ng malalaking pupo. So ayan, habang naglalagay tayo ng tubig, ibabalik natin yung kanilang mga hides. Ayan, yung kanilang mga hides babalik natin para hindi sila may stress at hindi sila pagala-gala. Ayan guys, ang ano ko lang, ang napapansin ko lang, pagka kasi trio, ang alaga nyo dito ay trio, so dadagdagan nyo ng hides kasi nagkakaroon ng bullying pagka yung kakaunti lang yung hides nyo. Nagkakaroon ng bullying, so ang gawin nyo, dagdagan nyo yung heights para at least kahit pa paano makatakbo sila ng mas maayos, hindi sila ma-corner ng bawat isa. Minsan kasi nag-aaway babae sa babae, siguro pagka nagseselos dun sa isang kasama, so ayun, inaaway yung isang babae, inaaway niya. Kaya ang gagawin nyo, ihiwalay nyo na lang. Kaya pag may trio kayo at maliit ang inyong lalagyan, damihan nyo yung heights para mas marami silang mapagtaguan. So ayan guys, medyo mahaba-haba na yung ating video. Ayan, very good. Tapos na tayo dito. Naman tayo sa kabila.
So, dito na tayo sa pangalawang tank. Aba, meron tayong 45 minutes. Ayan. Hindi na lang. Ay, kabila. So guys, kukuha nga pala tayo ng gapi para ilalagay natin dun sa pangalawang female berry natin. So yung gapi, kaya natin nilalagyan ng gapi itong mga ano natin para may kumakain sa lamok. Yan, para hindi siya bayayan ng lamok. So lalagyan natin ito ng marami tayong gapi dito na maliliit. Ayan, so ito, lagyan natin ng 3 gapi na maliliit. Ayan, kita nyo ba? Agoy, tumalon yung 2. Tumalon yung 1. Nasaan na? Tumalon yung 1. Bahala ka. So guys, lalagay ko na itong 2. 3 dapat eh, kaso tumalon yung 1 eh. Hindi ko na makita kung nasaan. Wala na, naglayas na. So 3 dapat yung ilalagay natin guys. Nalaglag yung 1. Ayun. Ayun guys, ito. Ayan o, buhay pa o, buhay pa pala. Ayan. Oops. Tumot tayo sa kabila. Uy. So, tapos na tayo dun sa pangalawa guys. Naman tayo sa pangatlo. Bumuna tayo ng tubig. Bumuna tayo ng tubig. Ayan. Dito na tayo sa last part.
Ayan. Ayan, may mga isda yan guys. Ayan. Ayan. So, ito yung ating water lettuce. Ayan, water lettuce na may kangkong. So, konti na lang. Malapit na tayong matapos. At nang sila hindi na naiistorbo at nagagambala. Ayan. Tanggalan lang natin ng konting dumi. So, itong si first stop natin, ayan, tatakpan na natin guys. Pagpahingay na natin. Tapos, itong si second half, pagpahinga na rin natin. At itong ating third half, ayan, pagpahinga na rin natin. Parang ayan sila. So ayan guys, okay na to. Kaya kita-kits tayo ulit mamaya. Ayusin ko lang yung mga pinaggamitan ko. Kaya sa lahat ng mga kapatid ng OFW, ayan, shoutout sa inyo lahat dyan.